balada ni Alon de la Rosa, ang kwento sa likod ng pusong bato. Sa lawak ng musikang Pilipino may mga awiting hindi lamang sumasalamin sa kultura, kundi nagiging personal na himig ng sama-samang karanasan. Isa na rito ang Pusong Bato, isang kantang naging anthem ng mga sawi sa pag-ibig at naging bahagi ng pang-araw-araw na tugtugin sa bawat sulok ng bansa. Bagamat pamilyar ang melodiya sa marami, ang kwento ng taong lumikha nito, isang salaysay ng matinding pighati, pagtataksil at katatagan, ay isang trahedyang karapat-dapat alalahanin. Ito ang buhay ni Renato Alon de la Rosa, ang kompositor na ang sariling durog na puso ang naging pundasyon ng isang obra maestra. Noong ika-15 ng Setyembre 2021, sa edad na 61, pumanaw si Alon de la Rosa. Ang kanyang pagyaw ay hindi lamang pagtatapos ng isang buhay, kundi isang malagim na testamento sa kalagayan ng sistemang pangkalusugan ng bansa sa gitna ng pandemya. Ang balitang ito ang muling nagbigay diin sa kanyang legasya na nag-udyok sa marami na balikan ng pinagmula ng awiting nagpakilala sa kanya. Ang kantang Pusong Bato ay unang napakinggan ng publiko noong 2003 nang ilabas ito bilang isang single ng mga awit na si Amy Torres, na gumamit ng pangalang CIM Torres. Mabilis itong sumikat at naging paborito sa mga istasyon ng radyo. Subalit, sa paglipas ng panahon, lumabas ang katotohanan na ang orihinal na kompositor at mga awit sa likod nito ay si Alon de la Rosa. Noong 2012, inilabas niya at ng kanyang banda ang sarili nilang bersyon na kasama sa album na may kaparehong pamagat. Ang bersyong ito, na nagtataglay ng hilaw na emosyon at bigat ng karanasan, ang tuluyang nagkonsagra sa awitin bilang isang phenomenon at nagpakilala sa madla kung sino ang tunay na may-ari ng pusong minsang naging bato. Upang lubos na maunawaan ang lalim ng awitin, kinakailangang balikan ang mga yugto sa buhay ni Alon na humubog dito. Isang paglalakbay na nagsimula sa isang maagang pagkamulat sa sakit na kayang idulot ng pag-ibig. Ang ugat ng pait, mga unang yugto ng buhay. Bago pa man niya natutunang isulat ang mga nota ng kalungkutan, si Alon ay maaga nang naging saksi sa isang trahedya sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang kanyang ama, na bihirang umuwi, ay isang araw na dumating na may kasamang ibang babae. Isang babaeng ipinakilala nito bilang bago nitong kasintahan sa harap mismo ng kanyang ina. Walang salitang namutawi mula sa kanyang ina. Sa isang tahimik na pagdadalamhati, ito ay lumisan patungong kusina, kumuha ng gamot na pampatulog, at nagkulong sa silid. Kinabukasan, hindi na ito muling nagising. Ang karanasang ito ang humubog sa kanyang murang isipan at nagtanim ng unang binhi ng pait na mamumunga sa kanyang musika sa hinaharap. Ang musika ang naging kanlungan ni Alon, ang tanging paraan upang mailabas ang sakit na hindi niya kayang isatinig. Sa edad na siyam, nagsimula siyang umawit. Pagsapit ng 12 taong gulang, aktibo na siyang sumasali sa mga lokal na patimpalak sa pag-awit kung saan nahasa ang kanyang talento. Sa kanyang pagbibinata, isang bagong liwanag ang dumating sa kanyang buhay sa katauhan ng kanyang madrasta, stepmother. Nakita nito ang kanyang potensyal at tinulungan siyang pagyamanin ang kanyang kaalaman sa musika. Sa gabay nito, natutunan na ni Alon ang mga teknikal na aspeto ng sining. Pagsapit ng edad na 16, hindi na lamang siya isang mang-aawit. Isa na siyang kompositor na nagsimulang lumikha ng sarili niyang mga melodiya at liriko. Mula noon, ang musika ay hindi na lamang naging libangan, kundi naging kanyang buhay at kabuhayan. Pag-ibig, musika at ang pagtataksil. Ang landas ng musika rin ang nagdala kay Alon sa kanyang naging kabiyak. Isang kapwa, mga awit na nakasama niyang bumuo ng pamilya. Ang kanilang tahanan ay napuno ng pagmamahal at harmonya, literal at metaporikal. Magkasama nilang binuo ang isang banda na naging matagumpay at nagdala sa kanila sa iba't ibang lugar sa bansa upang magtanghal. Ang kanilang buhay ay umikot sa mga entablado, biyahe at tugtugan. Dahil sa dami ng kanilang mga singing engagement, kinailangan nilang umupa ng isang bahay na magsisilbing pansamantalang tuluyan para sa buong grupo pagkatapos ng kanilang mga pagtatanghal. Sa kabila ng tagumpay, ang walang tigil na trabaho ay may kapalit. Dahil sa matinding pagod mula sa magdamag na pagtugtog, madalas ay wala ng lakas si Alon pag-uwi, kundi ang dumiretso sa higaan at matulog. Linggit sa kanyang kaalaman,
Sa mga sandaling siya ay nahihimbing, isang lihim na relasyon ang nabubuo sa pagitan ng kasyapadapan ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya, ang kanyang asawa at ang gitarista ng kanilang banda. Ang sitwasyon ay lalong naging masakit dahil ang nasabing gitarista ay hindi lamang isang kasamahan sa trabaho. Ito ay isa sa kanyang matalik na kaibigan at kanyang kumparing. Nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan, ngunit sa una ay pinili ni Alon na huwag itong paniwalaan. Ang kanyang tiwala sa asawa at sa kanyang kumpare ay buo. Subalit, habang tumatagal, ang mga bulungan ay lalong lumakas at hindi na niya maaaring ipagsawalang bahala. Sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob upang harapin ang kanyang kaibigan. Diretsahan niya itong tinanong, "Totoo bang may relasyon kayo ng asawa ko?" Ang sagot na kanyang natanggap ay isang maikli ngunit matalim na, "Oo." Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Alon. Ang pundasyon ng kanyang pamilya at pagkakaibigan ay nawasak. Wala siyang ibang nagawa kundi ang mapaluha sa tindi ng sakit at pagkabigla. Sa bigat ng kanyang dibdib, pinalayas niya ang kanyang asawa. Naiwan sa kanyang pangangalaga ang kanilang mga anak. Ang dagok ay hindi nagtapos doon. Kasabay ng pagkasira ng kanyang pamilya ay ang pagkawala rin ng kanyang kabuhayan. Si Alon ay inalis sa sarili niyang banda ng mga dati niyang kasamahan. Ang mga taong nakasama niya sa hirap at ginhawa na ngayon ay tila kumampi sa mga nagtaksil sa kanya. Naging mag-isa si Alon sa pagharap sa dalawang malaking kabiguan. Siya ang nagsilbing ama at ina sa kanyang mga anak. Pinipilit maging matatag sa kanilang harapan. Ngunit sa mga sandaling siya ay nag-iisa, hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha, mga luhang simbolo ng nawalang pag-ibig, pagkakaibigan at pangarap. Mula sa pagkabigo, isinilang ang obra maestra sa gitna ng pinakamatinding unos sa kanyang buhay. Sa loob ng isang silid na puno ng kalungkutan, isinilang ang isang awitin. Gamit ang kanyang gitara, ibinuhos ni Alon ang lahat ng kanyang pighati, galit at pagkadurog sa isang komposisyon. Bawat salita ay patak ng luha, bawat nota ay hibik ng isang pusong sinugatan. Dito nabuo ang pusong bato. Ang awit ay isang direktang salamin ng kanyang pinagdaanan. Ang pag-ibig na inalay, ang pagtitiwalang sinayang, at ang pusong napagod at sa huling tumigas na parang bato upang hindi na muling masaktan. Ito ang kanyang naging paraan upang iproseso ang sakit at bigyan ito ng anyo at tinig. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakabangon si Alon at ang kanyang mga anak. Nagpatuloy siya sa buhay. Dala-dala ang bigat ng nakaraan, ngunit may determinasyong magpatuloy para sa kanyang pamilya. Ang pusong bato ay nanatiling isang personal na testamento sa kanyang karanasan, hanggang sa ito ay madiskubre at magkaroon ng sariling buhay. Ang tagumpay ng kanta, lalo na nang ilabas niya ang kanyang sariling bersyon noong 2012, ay nagbukas ng mga bagong pinto para kay Alon. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagkilala bilang isang mahusay na kompositor at nagdala ng katatagan sa kanyang karera. Higit sa lahat, ang awiting isinilang mula sa pagtataksil ang naging daan din upang makatagpo siya ng panibagong pag-ibig. Isang pag-ibig na naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Kamakailan bago ang kanyang pagpanaw, nagkaroon ng pagkakataon si Alon na ibahagi ang kanyang kwento sa isang panayam sa ABS-CBN, kung saan inilahad niya ang mapait na pinagmulan ng kanyang pinakatanyag na obra. Ang huling kabanata, isang trahedya sa gitna ng krisis. Ang huling mga araw ni Alon de la Rosa ay isang kwento ng di inaasahang pangimalinaasang pangyayari na sumasalamin sa mas malawak na krisis na kinakaharap ng bansa. Nagsimula ang kanyang karamdaman noong isang linggo bago siya pumanaw. Habang nasiraan ng sasakyan, naabutan siya ng malakas na ulan. Noong mga sandaling iyon, siya ay galing sa pagkuha ng sakusakong bigas na tulong mula sa kapwa musikero na si Freddy Aguilar, na nagmula naman kay Senador Manny Pacquiao ininda niya ang kanyang sakit sa loob ng ilang araw. Habang nasa bahay, sa pag-aakalang ito ay isa lamang karaniwang trangkaso. Subalit, lumipas ang mga araw at lalong lumubha ang kanyang kalagayan. Bigla na lamang siyang iginupo ng kanyang nararamdaman, na nag-udyok sa kanyang pamilya na isugod siya sa ospital. Dito nagsimula ang kanilang kalbaryo. Sa kasagsagan ng pandemyang COVID-19, ang mga ospital sa Metro Manila at
mga karatig lugar ay puno ng mga pasyente. Ang pamilya ni Alon ay umikot sa mahigit 30 ospital, ngunit lahat ay tumanggi dahil sa kawalan ng bakanteng silid. Sa loob ng 2 araw, ang kanilang ambulansya ang nagsilbing pansamantalang emergency room para sa naghihingalong kompositor. Bagamat siya ay nakakabit sa tangke ng oxygen, hindi ito naging sapat upang mapabuti ang kanyang kondisyon na nangangailangan ng mas masusing atensyong medikal. Sa wakas, may isang ospital na tumanggap sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya tuluyang ma-admit at malunasan, si Alon de la Rosa ay binawian na ng buhay dahil sa mga komplikasyon sa baga. Ayon sa kanyang pamilya, siya ay sumailalim sa antigen test para sa COVID-19 at nagnegatibo naman ang resulta. Ang biglaang pagpanaw ni Alon ay nag-iwan ng matinding pighati sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang sakit ay pinalubha ng pakiramdam ng kawalang katarungan na ang kanyang pagkamatay ay maaring naiwasan kung mayroon lamang espasyo sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ang kanyang sitwasyon ay hindi natatangi. Ito ay kahalintulad ng nangyari sa kapwa mga awit na si Claire de la Fuente ilang buwan bago nito, na pumanaw rin sa gitna ng pakikipaglaban para sa espasyo sa ospital. Sila ay naging mga biktima ng pagkakataon at ng isang sistemang lumuhod sa bigat ng pandemya. Pamana at pagninilay. Ang buhay ni Renato Alon de la Rosa ay isang balada ng trahedya at tagumpay. Mula sa isang durog na pamilya, isang nasirang pag-ibig, at isang nawasak na tiwala, nilikha niya ang isang awiting yumakap sa milyon-milyong Pilipinong nakaranas ng kaparehong sakit. Ang Pusong Bato ay higit pa sa isang kanta. Ito ay isang kolektibong pag-amin sa sakit at isang simbolo ng katatagang bumangon mula sa pagkabigo. Ang kanyang legasya ay isang paalala na sa likod ng bawat obra maestra ay mayroong isang tunay na kwento ng tao, isang kwento ng luha, pawis at dugo. At sa kanyang huling sandali, ang kanyang buhay ay naging isang malungkot na refleksyon ng isang panahon kung kailan ang tulong medikal ay naging isang pribilehiyo sa halip na isang karapatan. Si Alon de la Rosa, ang taong kumanta tungkol sa isang pusong naging bato, ay nag-iwan ng isang pamana na patuloy na titibok sa puso ng musikang Pilipino.